So yon, magandang araw po sa ating lahat. So welcome back po sa aking YouTube channel. Yan. So kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para po maging updated kayo sa aking mga new videos. Yan po, no? So bali nga po pala yung mga pullets tsaka inahin, nire-ready ko na po for early bird breeding, no? So ito po sila. Nasa battery cage na po. Yan. Ayan po, no? So ito po sila, no? Yan, dalagan ko po yan ng ilaw na dalawa. Yan, magkabilaan po. Para naman po mahaba yung araw nila. So nakakatulong po yun para po dumami po itlog nila, no? So yan. Ayan po, no? So bali nga po yung mga WPC National Banded ko po. Yan, naka-cord na po silang lahat. Yung iba po nasa extension ng cording area. Ayan. So ito po is National Banded. Ayan, sweater tornado po. Ayan. So ang sukat po nito medium to high, pero tataas pa po sila. Yan po. So bali nga pupunta po tayo sa extension ng cording area. So bali ito nga po, no? Yan. Na-record ko na po yung mga national banded. Yan. So yung iba tinabihan po namin ng mga babae para naman po hindi po gaanong mailap. Yan, katulad po niyan. Yan po. Yan, Gilmore Hatch. Talagang totoy pa po sila. Ito po kasi yung mga third batch tsaka yung mga last batch po, no? Gilmore Hatch po. Ito si Gal. Yan po, no? Sweater Gal po ito. Yan, medyo mailap pa po siya. Dahil nga po nung bagong cord. Yan. So halos lahat naman po ng mga nandito is mga bagong cord po talaga. Kaya po hindi ko po muna sila ganong pinaglalapitan. Kasi talaga sumisibat po sila sa cording kapag kaninalapitan, no? Yan, kaya inahayaan ko lang po muna gaano sila mag-matured o masanay sa ginagalawan po nila. Ayan. So bali ito nga po is National Banded. Yan. Sweater Tornado po. Yan po. Sweater Tornado. So ito po is nung nakakarang araw nga po, medyo mailap pa sila. So ako po mismo nagulat dahil po
Ayan, bigla po sila nag-matured. Yan po. Ito po yung kanyang mukha. Ayan. Yan po yung kanyang mukha. Yan po talagang advantage, yung maaga silang nako-cord. Masalo po kung commercial po kayo. Yan. Nagmamature po kasi sila agad, no? Kapag po maaga po sila nagko-cord. Pero hindi mo, dito lang po sa manukan, kapag po nagko-cord, mga 5 months na po, no? Pagkatapos ko po sila i-harvest, yan. Ilang weeks din po sila na nasa square pen bago ko po sila i-cord. Yan po. Sweater tornado po ito. So ito po is sweater tornado din po, no? Kapatid ko ito nung una ko pong pinakita sa inyo. So ito po yung kanyang mukha. Ayan. Sweater tornado po ito. So maganda po yung kanilang katawan. Yan, medyo bumubuka-buka na din po sila, no? So sa pagko-cord po kasi, kapag po sila kinord na po talagang minsan humili po yung kanilang katawan dahil nga din po sa pagbabago o sa naninibago po sila sa kanilang ginagalawan po, no? Yan po. Sweater po nito po. So maganda po yung kanilang mukha. Yan. Kabilaan po, no? Yan po. So, pikom po siya. Kanyang buntot po, yan. Nakikita nyo po is maganda yung lawi. So, maganda po yung kanyang katawan. Maganda po yung pinakahubog, no? Tsaka yung kanyang sipit-sipitan po is dikit pa din po, no? Talagang consistency po sila na dikit po yung kanilang sipit-sipitan. Yung kanilang pityo po is sapak na sapak po doon sa mismong sipit-sipitan, no? Ayan po. So ito po is yellow-legged Dutch din po. Yan. So isa po ito sa aking mga gagamitin ngayong early bird breeding po, no? Yan. So ito po yung kanyang mukha. Ayan po. So maganda po yung kanyang katawan. So maganda din po yung kanyang proportion ng katawan. Yan. Maganda din po yung kanyang station. Ayan po, no? Yellow-legged Dutch po ito. Ayan. So bali, yan. So isa po nga po ito sa aking mga gagamitin sa early bird breeding. Yan. Gal po. Yan. So ito po yung kanyang mukha. Yan. Yan po, no? So nakasalang na po ito sa battery cage. Naka-ready na po, no? Sa early bird breeding po. Maganda po yung proportion ng katawan. So maganda din po yung kanyang binti. Yan, pencil fit po. Maganda po yung station. Maganda din po yung kanyang buntot. Makapansin nyo nga po, no? Nakakit-kit. Yan po. Isa po ito sa aking mga gagamitin. Gal. Kumakakat na siya. Talagang malapit na itong ang itlog. So kumakakat na po siya, no? So talagang naghuhudyat na ready na daw siya sa early bird breeding. So ito naman po is Melsim hatch. Yan. Yan po, no? So bali yung kanyang buntot po, yan, pinutol ko po muna
Dahil hindi ko po napansin na tinutuka-tuka po pala nung katapatan niya po sa battery cage. Yan po. So isa din po ito sa aking mga gagamitin ngayong early bird breeding po. So ito po yung kanyang muka. Medyo, yan. So bali ito po is na gamit ko na po nung nakaraang breeding. So maganda din po yung naging records po nito, no? Nung nakaraang breeding. Male sim hatch po ito. Ayan po. So bali ito naman po is 5K sweater. Yan. Nagamit ko na din po ito nung nakaraang breeding. Yan. 5K sweater po ito. Ika-cross ko naman po ito sa aking tornado sweater. Para naman po sa ganun, meron pong hatch na 1/4, no? Yan po. So maganda po talaga yung kanilang proportion ng kanilang katawan. So talagang dapat na piliin po natin yung ating gagamiting materials. Yan. Para naman po sa ganun, hindi po sayang yung ating pagbe-breed. Yan po, no? So bali ito naman po is Golden Boy sweater po. Cross po ito sa pumpkin. Yan po, no? So yung Golden Boy sweater po nito, Red Game Farm Line po. Yung dati ko pong Golden Boy sweater, no? Yan po siya. So talagang maganda din po yung naging records po nito. Hinintay ko lang po na maglogon siya. Pero sa ngayon, bis na po siya, no? Sa iba po, ang tawag po dito, milky na pumpkin. Yan po siya. So mahalata naman po natin sa kanyang balahibo na nandun pa rin po yung pagka Golden Boy sweater. Yan po, no? Kaso nga lang po, kapag po ito nag-anak, tiyak na pumpkin. Mas lamang po yung pumpkin, no? Kasi dominante po yung pumpkin na kulay. Yan po. Sa pumpkin naman po kasi, kinokos ko po sila sa mga Boston, sa hatch. Yan. Para naman po sa ganun, yung dugo po nila hindi po lumabnaw. Tsaka po talagang nagiging matalino po sila kapag halimbawa kinokos po sa pumpkin, tsaka to Boston. Yan. Okay na okay po sila, no? Ayan po. So ito naman po is Gilmore Hatch. Yan. So maganda po yung kanyang proportion ng katawan. Yung kulatod po niya is talagang malaki po. Masikip. So talagang pag maghahanap po kayo ng manok, isa din po sa titignan nyo din is yung maganda yung tulatod. Malaki. Tsaka masikip po, no? Gilmore Hatch. So wag po natin kalimutan mag-like, comment, share, and click the notification bell para po maging updated kayo sa aking mga new videos. And subscribe!